magpalit ka, at humiga ka sa kama. Bakit siya? Masakit ba rito? Dito naman? Maaaring dahil ito sa pagbubuntis. Magpa-check up ka muna. Papaano nangyari iyon? Ang bayad sa ospital ng nanay mo ay matagal nang hindi nababayaran. Kapag hindi ka pa nagbayad, mapipilitan kaming itigil ang gamot niya. Doktor, gagawin ko po ang lahat para makahanap ng pambayad. Nagsusumamo po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Nanay, ano man ang mangyari, ililigtas kita. Ma, sinabi ko na sa inyo. Sa mga mayayamang babaeng iyon, wala akong interes. Huwag niyo na akong ipakilala sa kanila. Ma, sinabi ko na. Pasensya na po. Kailangan niyo po ba ng makakasama? Baka nagkamali lang po. Kulang ang balanse. Hindi aabot sa $50 ang laman ng bank card mo. Pwede ring magbayad gamit ang cellphone. May pera po sa card ko. Pakiusap, pakisubukan po ulit. Kulang ang balanse. Imposible po. Nandyan lahat ng pera ko sa card na iyan. Paanong nawala iyon? Kung walang pera, tumabi ka. Huwag kang magbagal dyan. Naaabala mo ang ibang tao. Tama, malakas ka naman at kayang magtrabaho kahit anong gawin mo. Imposibleng kahit $50 ay wala ka. Pasensya na po. Baka po pwedeng pakisubukan niyo ulit. Hoy, tumabi ka nga. Ang bagal-bagal mo. Maraming tao ang naghihintay sa pila. Ang $2,000 na sahod ko sa part-time, pumasok na sa account ko kahapon. Paanong kahit isang kusing ay wala na? Pa, bakit mo kinuha ang perang pambayad sa ospital ni Mama? Kapag hindi pa tayo nakabayad, ititigil na ang gamutan ni Mama. Guwaibaw, huwag ka nang magalit. May paraan si Papa. Sa pagkakataong ito, siguradong mababawi ko ang lahat. Kapag nagkapera na si Papa, hindi lang pambayad sa ospital ang mayroon tayo, maililipat pa ni Papa ang mama mo sa isang mamahaling kwarto. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na magsusugal? Anak, Guwaibaw, huling beses na ito ni Papa. Hindi ba't gusto mo pang magkolehiyo? Isasabay na rin ni Papa ang pangmatrikula mo, papanalunan ko iyon. Naka-straight flush ako. Halika, halika. Uminom tayo. Uminom tayo. Uy, Kuya Chen, nandito ka na. Halika, halika. Maupo ka rito. Bilis. Halika. Kuya Chen, anong klaseng trabaho ba yan? Parang hindi ka na mahagilap sa buong araw. Gusto sana kitang yayain uminom, pero kahit appointment, hindi makakuha. Nitong mga nakaraang araw, kulang ang tao sa ospital, kaya wala akong oras para magibang. Ikaw ang kilalang tagapagmana ng Kyoto. Ang mga negosyo mo ay kalat sa buong bansa. Pinapabayaan mo ang napakaraming negosyo. Balak mo ba talaga? Na habang buhay na lang manatili sa loob ng ospital? Masyado ka nang nakikialam. Kuya Chen, 30 taong gulang ka na, pero wala ka man lang babae sa tabi mo. Nag-aalala na si Tita Shi, kaya sinabihan niya ako na pilitin kang magsaya.
Magkaroon ng anak para may magmana ng ari-arian nyo. Kung masyado kang walang ginagawa, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng gagawin. Huwag naman, Kuya Chen. Maraming tao ang naghahangad sa posisyon ng asawa mo. Ginagawa ito ni Tita Shi. Dahil para rin ito sa ikabubuti mo. Sige na. Sige na. Kasalanan ko na. Hindi ko na babanggitin. Ayos ba? Pero subukan mo naman kahit paano. Ang mga babae, tiyak na mas masarap kasama kaysa sa hawak mong scalpel, hindi ba? Batiin niyo si Kuya Chen. Magandang gabi po, Kuya Chen. Ang mga ito ay mga bago pa lang. Tingnan mo, pumili ka na kung may nagustuhan ka. Walang kwenta. Alis? Alis? Alis na kayo? Kuya Chen, hindi ka naman pwedeng mag-isa na lang palagi, di ba? Ang napakalaking negosyo ng pamilyang Shi, kailangan ng magmamana niyan. Wala akong ganyang balak sa ngayon at ayaw kong pilitin ang sarili ko. Sir, seryoso po ako. 20 taong gulang na po ako. Malusog ang katawan, malinis at bata pa. Nag-aaral po ako sa Jiangcheng University. Pakiusap po, isaalang-alang niyo ako. Lumalabag ka sa batas, wala ka bang kahit konting kaalaman? Hey. Mama, ano na ang dapat kong gawin? Sino iyan? Kabit mo ba? O baka naman ang ating Kuya Chen ay mahilig sa mga inosenteng estudyante sa kolehiyo? Dalawampung taong gulang na po ako. Malusog ang katawan, malinis, at bata. Nag-aaral po ako sa Jiangcheng University. Munting-puting kuneho? Parang hindi naman masama. Sa katayuan mo bilang pamilyang Shi? Kahit pa gusto mo ng mga estudyante, sabihin mo lang ang gusto mo, siguradong dudumugin ka na nila, di ba? Itiko mo ang bibig mo at huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko po. Sir, wala na po talaga akong ibang paraan. Mayroon po akong medical report. Maaari po ba ninyo akong bigyan ng pagkakataon? Club Takip Silim, sa ikapitong palapag, 731. Ano po? Pumunta ka rito para masuri ang iyong katawan. Isa ka ngang kaawa-awang maliit na kuneho. 8139, Ano? huling 4 na numero ng cellphone, 8139. Inosente? Opo, ako nga. Hubarin mo ang iyong damit. Hubarin ang damit. Kung hindi ko susuriin, paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Ang pakikipagtalik sa kung sino-sino ay nagdudulot ng mga sakit, hepatitis, at iba pang nakakahawang karamdaman. Bilang isang estudyante ng Jiangcheng University, sa kolehiyo, dapat alam mo iyan. Bilis, hubarin mo na. Nagmamadali ako. Nagbago na ang isip ko. Pasensya na po. Aalis na ako ngayon din. Gusto mong umatras?
Pagkatapos mong pumayag ay aayaw ka. Pagkatapos ay aayaw ka na lang bigla. Sa mundong ito, walang ganoong kadaling bagay. Totoo bang nagsisisi ka o nagkukunwari lang? Totoo po. Pangako, hindi na ako babalik dito. Hindi ba ito ang numero ng cellphone ko? Para lang pilitin akong maghanap ng babae? Gumawa pa sila ng ganitong klaseng biro? Ang bayad sa ospital ng nanay mo ay matagal nang hindi nababayaran. Tay, huling laro na po ito. Pa, Bakit wala nang laman ang bank card? Sinasabi ko sa iyo, ang suwerte ko ay malapit nang bumalik. Kapag hindi pa ako nakakita ng pera, ititigil ko ang suporta sa ospital ng nanay mo at tatapusin ko na ang lahat. nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan ko. Hindi ba't sabi mo ay nagsisisi ka na? Ito ang pinili mo. Maaari bang maghintay muna tayo? Hindi pwede? Magtiis ka. Ang proteksyon. Huwag kang matakot. Hindi ako maaaring magkaanak, kaya hindi ka mabubuntis. Congratulations, buntis ka. Buntis? Paano mangyayari iyon? Huwag kang matakot. Hindi ako maaaring magkaanak, kaya hindi ka mabubuntis. Sa susunod na may magbiro ng ganyan, at ilagay ang numero ko sa mga kung ano-anong patalastas, palalayasin ko sila. Akin na ang resulta ng check-up, patingin. Huwag na po. Maayos naman ang pakiramdam ko. Ano kasi? Yung pera, hindi mo pa naibibigay sa akin. Magkano ang gusto mo? Para sa pambayad sa ospital ni Mama, kulang pa ng 2,000. 2,000? Kung masyadong malaki ang 2,000. Kahit 1,000 na lang ayos na. Hihingi ka agad ng 20 milyong dolyar? Imbestigado mo ba ako? Akala ko pa naman isa kang inosenteng babae na walang alam, nagpapanggap ka lang pala. Talagang hindi na po pwedeng bawasan iyon.
Ilabas mo ang medical record ni Chu Yunwei. Opo. Muchen, nag-iisa ka lang na tagapagmana ng pamilya natin, kakaunti na lang tayo. Kailangan mong ipagpatuloy ang 500 taon na pundasyon ng pamilyang Shi. Opo, alam ko po. Dr. Shi, buntis po si Chu Yunwei. Kambal na lalaki at babae ang mga bata. Ano? Kambal? Salamat sa langit. May tagapagmana na rin ang pamilyang Shi sa wakas. Lumabas na rin po ang resulta ng check-up ng buong ospital. Ito po, pakitingnan. Maayos ang spermatic vein, normal ang lahat, bumalik na ang kakayahan kong magkaanak. Ang dinadala niya ay anak ko. Napakaswerte ko. Tinulungan talaga ako ng langit. Muchen, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangang maibalik mo ang manugang ko at ang apo ko dito sa pamilyang Shi. Kayo, bilisan nyo at kontakin ang mga designer. Gusto kong magpagawa sa bakuran ng isang playground para sa mga bata. At abisuhan din ang lahat ng mga antique dealer. Sabihin sa kanila na dalhin ang pinakamagagandang alahas dito sa Kyoto. Ibibigay ko ang mga iyon sa magiging manugang ko. Ma, ang babaeng mukhang pera na iyon ay hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Sa unang pagkakataon pa lang, ang galing na niyang mambola. Mura lang ang serbisyo ko. Huwag mo po akong paalisin. Ang mapanlinlang na babaeng iyan ay hindi karapat-dapat pumasok sa pamilyang Shi. Anak ko, wala talagang kakayahan si mama na buhayin kayo. Huwag niyo akong sisihin kung kailangan ko kayong iwan. Umalis ka sa daan ko. Kamag-anak ng pasyente? Pakiusap, huwag po kayong mag-ingay sa loob ng kwarto. Anong klaseng basurang ospital ito? Hindi na lang ba kami pwedeng umalis dito? Ma, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo siya. Tamang-tama ang dating mo. Sabihin mo sa mga palpak na doktor na iyan na ang sakit na ito ay hindi na natin ipapagamot. Kakastable lang ng kondisyon ni mama. Hindi pa ba sapat na pinahamak mo siya noon at gusto mo pa siyang ipahamak sa pangalawang pagkakataon? Sinabi ko nang hindi na siya gagamutin. Bitawan mo ako. Sabi, Pa, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag mo na sanang pahirapan si mama, pwede ba? Kapag nagpatuloy ka pa sa ginagawa mo, baka mawala na talaga siya. mas mabuti pang mawala na siya para hindi na siya maging pabigat sa akin. Simula nang maospital si mama, wala ka man lang inilabas na kahit isang sentimo. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Ang pera mo ay pera ko rin. Bakit kailangang gastusin lahat sa taong wala namang malay? Anong klaseng katwiran iyan? Siya ang nakasama mo sa hirap at ginhawa. Ang asawa mo sa loob ng 20 taon, paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan? Tao ka pa ba? Hindi ko naman gustong mawala ang mama mo. Pahiram na lang ulit kay Papa. Nang huling $200,000, hayaan mong subukan ulit ni Papa. Kapag nanalo ako, ibabalik ko agad ang pambayad sa operasyon ng mama mo. Babayaran ko ang lahat. Ano, payag ka ba? Lumayas ka. Ayoko na makita ka pang muli. Mula ngayon, ayaw ko na kayong makita pa. Umalis na kayo! Wala kang utang na loob. Ang lakas ng loob mong saktan at pagsalitaan ako ng masama. Ngayon din, ilabas mo ang nanay mo sa ospital at ibalik mo sa akin ang pambayad sa operasyon. Gusto mong ilabas ang nanay ko? Hinding-hindi mangyayari iyan. Sige, ngayon din ay tuturuan kita ng leksyon. Ang tigas ng ulo mo. Ang tigas ng ulo mo. Ang tigas ng ulo mo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo akong tumawag sa 911. 911? Karapatan kong turuan ang sarili kong anak. Sino ang maglalakas loob na tumawag ng pulis? Lahat kayo ay madadamay sa akin. Hump, Ikaw na may apelyidong Chu. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng langit? wala kang alam. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ko mababayaran ang utang ko. Sasaktan ako ni President Zhao at babaliin ang mga binti ko. Nasaan ang pera?
Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ano itong basurang ito? Tama. Hanapin si Dr. Shi. Ang mga kabataang babae ngayon, talagang madiskarte. May utang siya sa ospital ng halos kalahating taon, pero bigla niyang nabayaran ang lahat. At ang natitira sa card niya, na mahigit 19 na milyong dolyar, ay idineposito niya lahat sa ospital. Bakit siya nag-iwan ng ganoon kalaking pera? Para pampahaba ng buhay ng nanay niya. Ang sakit ng nanay niya ay walang katapusan ng gastos. Mayroon pa siyang sugarol na ama na laging humihingi ng pera. Mas ligtas kung itatago ang pera dito sa ospital. Sana lang ay ang tatay niya. Huwag nang pumunta dito para manggulo. Saan mo itinago ang pera? Inilaga ko na ang lahat ng pera sa ospital. At kung wala ang pirma ko, huwag mong asahang makakalabas si Mama. Napakawalang utang na loob mo talaga. Hahayaan mo na lang ba na makita si President Joe na parusahan ako ng husto? Mas mabuti pang mawala ka na para hindi mo na mabigyan ng sama ng loob si Mama. Sige, ngayong araw, wala akong pakialam, ibibigay mo sa akin ang pera kahit magbenta ka pa ng dugo o organ. Hindi ako pwedeng magbigay ng dugo, buntis ako. Buntis? Nako, ilang araw lang kitang hindi nabantayan. Hinayaan mo ang kung sinong lalaki na buntisin ka. Talagang parurusahan kita. Sabihin mo, sino ang lalaking iyon? Sino? Sino siya? Sino ang ama? Ayaw mong magsalita ha? Kapag hindi ka nagsalita, ikaw at ang anak mo ay pagbabayarin ko, paparusahan ko kayo, tapusin na ito. Siya ay si Shi Mu-chen. Si Shi Mu-chen? Tama ba ang narinig ko? Si Dr. Shi ba iyon? Baka kapangalan lang niya. Si Shi Mu-chen ay ang prinsipe ng Kyoto. Mayroon siyang higit sa 20 kumpanya at ang yaman niya ay nasa buong bansa. Bakit naman siya pupunta rito sa ospital natin para maging doktor? Nagsisinungaling ka pa rin? Niloloko mo ako. Tayo at si pamilyang Shi ay magkalayo ang estado na parang langit at lupa. Isa ka lang daga sa kanal at nangangarap ka pa rin na makasama sa kama si President Shi. Hindi ako nagsisinungaling. Kapag sinubukan mong saktan ang anak ni Shi Mu-chen, siguradong pagbabayarin ka niya. Sinasabi mong ang batang ito ay kay President Shi? Totoo ba yan? Kung matapang ka, tawagan mo siya, papuntahin mo siya rito para makita natin kung kikilalanin niya kayong mag-ina. Masyadong busy si President Shi. Wala siyang oras para sagutin ang tawag ko. Walang oras? Baka dahil hindi mo kayang tumawag. Ako na ang tatawag para sa iyo. Talagang nakaimbak ang numero ni Shi Mu-chen. Ang galing mong umarte. Ibalik mo sa akin yan. Nagriring na ang telepono. Dapat na siguro ay maniwala ka na. Malay ko ba kung kayong dalawa ay nagkasabwat para lokohin ako? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, kailangang alisin ang batang ito sa ayaw at sa gusto mo. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ituloy mo. Tungkol sa batang babaeng iyon, nakakahanga siya. 3 ang trabaho niya habang nag-aaral pa siya. Kahit ako na walang kinalaman, ay naaawa sa kanya. Kaka-check up lang at nalamang buntis siya. Hindi ko alam kung sinong masamang lalaki ang nanloko sa kanya. Kaya pala kailangan niya ng pera. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Tigil. Tigil. Dinidisiplina ko ang anak ko. Tingnan natin kung sinong mangangahas na lumapit. Alis! Nababaliw ka na. Huminto ka. Saklolo. Dahil hindi mo ako hinahayaang sumaya, gagawin ko ang lahat para kayong dalawa ng nanay mo ay mawala na rin kasama ko. Para madugtungan ang buhay ng nanay niya. Ang sakit ng nanay niya ay wala ng katapusan ng gastos. Mayroon pa siyang sugarol na ama na araw-araw humihingi ng pera. Mas ligtas na itago ang pera sa ospital. Sana lang talaga iyong tatay niya ay huwag pumunta rito sa ospital para manggulo. 2,000 dolyar. Kung masyadong malaki ang 2,000, kahit 1,000 na lang po.
Dr. Shi, sa ICU ikasyam na kama. Nanggugulo ang pamilya ng pasyente. Pumunta ka na roon at tingnan mo. Huwag na po, nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi na pwedeng masaktan pa ang nanay ko. Mas mabuting mawala na siya. Kung alam ko lang na mabubuntis ka lang ng kung sinong lalaki, dapat pala ay ibinenta na lang kita sa labas. Pasensya na. Talagang hindi na pwedeng bawasan. Huwag niyo na siyang saktan. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Talagang sasaktan ko ang batang iyan. Kapag nawala na ang batang iyan, ay ibibigay kita para pagsilbihan si Boss Joe para magkapera naman ako. Kahit pa mawala na ako, hindi ko hahayaang si Zhou Jingwei na walang hiyang iyon ang humawak sa akin. Ngayon ay nagpapanggap ka pang malinis na babae? Noong sumama ka sa kung sinong lalaki, bakit hindi mo sinabi ang mga katagang iyan? Ang dangal ko bilang si Pamilyang Chu ay tuluyan mo ng sinira. Huwag. Sige, sumigaw ka. Kung talagang matapang ka, tawagin mo ang lalaki mo at hayaan mo siyang ipagtanggol ka. Kundi ay talagang paparusahan kita. Dr. Shi, tulungan mo ako. Huwag kang matakot, ayos na ang lahat. Sino ka ba? Tinuturuan ko ng leksyon si anak at naglalakas loob ka pang makialam? Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat na maging magulang. Ikaw pala ang nakabuntis kay anak, ang lalaking walang kwenta. Maging magalang ka sa kanya. Pwe, isa lang siyang walang kwentang babae. Imbes na pagsilbihan ang mayamang si President Joe, ay nakipaglandian pa siya sa isang hamak na doktor. At nagawa mo pa akong lokohin na siya raw ang tagapagmana ng pamilyang Shi. Shi Mu Chen? Si Ginoong Shi nga. Sana sinabi mo agad na siya, si Ginoong Shi. Anak, nasaktan ka ba ni Papa? Nagmadali lang si Papa, kaya medyo napalakas ang kamay ko. Umalis ka na. Ayaw ko nang makita ang mukha mo. Ginawa ko lang iyon. Dahil mahal kita. Dapat mo akong ipagmalaki sa harap ni Ginoong Shi. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Umalis ka na. Opo, sige, aalis na ako. Aalis na ako, Ginoong Shi. Lalayas na ako. President Zhao. Ang anak kong si anak ay nagtagumpay na. Nakuha niya si Shi Mu Chen, si Ginoong Shi. Ako pa rin naman ang biyenan niya, kaya hindi niya pwedeng hindi bayaran ang utang ko sa sugal. Si Ginoong Shi ang tagapagmana ng Kyoto at napakaraming mayayamang babae ang naghahabol sa kanya. Ano ba ang tingin mo kay anak? Hindi man lang siya karapat-dapat kay Ginoong Shi. Totoo ang sinasabi ko. Nasa ospital siya kanina at pinoprotektahan niya si anak. Napakabobo mo. Naloko ka lang ng isang impostor. Ang tunay na Ginoong Shi ay kasama ni Madam Shi na pumipili ng mga regalo para sa kasal mula sa mga negosyante ng Antigo. Ano? Salamat sa iyo. Tungkulin ng doktor ang tumulong at magligtas ng buhay. Chu Yunwei, isa lang itong kasunduan. Pumunta siya rito para iligtas ka. Napakabuti na yon. Bakit ka pa nalulungkot? Ipaghanda agad si Tita Chu ng isang VIP room. Ibawas ang lahat ng gastos sa account ko. Masusunod po, Dr. Shi. Huwag na po. Masyadong marami na kaming naibibigay na abala ng nanay ko sa inyo. Buntis ka sa kambal? Hindi mo dapat pagurin ang sarili mo. Dahil sa lakas ng impact sa katawan mo, medyo mahina ang tibok ng puso ng mga bata. Isasamahan kita para magpa-check up. Magiging maayos lang ba ang mga anak ko? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita hahayaang mapahamak.
Masyado lang siguro akong nasaktan. Pero bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? President Joe, President Joe. Matagal ko nang pinagnanasaan ang babaeng iyon, tapos isang impostor lang pala ang makakakuha sa kanya? Wala kang kwenta. Masakit ba? Medyo masakit po. Masakit. Mag-relax ka lang. Magiging komportable ka rin mamaya. Ngayon ay mamasahihin ko ang iyong mga pressure point para mabawasan ang pamamaga dahil sa iyong pagbubuntis. Salamat sa iyo. Ito ang unang beses kong magmasahe ng pressure point sa ibang tao. Sabihin mo sa akin kung may masakit? Unang beses ba? Dahan-dahan lang po. Hindi ba't sabi mo ang anak mo ay isang inosenteng estudyante sa kolehiyo? Bakit ganito ang ginagawa niya sa ospital sa gitna ng araw? Ito ay wala siyang delikadesa at kusa niyang hinihiya ang sarili niya. Hay, anong klaseng doktor ka ba? Tirik na tirik ang araw, pero gumagawa ka ng ganitong kabastusan. Pa, tinutulungan lang ako ni Dr. Shi na magpa-check up. Ikaw na babaeng walang delikadesa, napakasama mong bata. Kung alam ko lang na ganyan ka kalandi, bakit pa kita pinagkolehiyo? Sana pala hinayaan na lang kitang magbenta ng sarili sa labas. At ikaw na may apelyidong Shi, bukod sa binuntis mo ang anak ko, naglakas loob ka pang magpanggap bilang si Ginoong Shi, isa kang manloloko. Ako, nagpapanggap na Ginoong Shi? Mismo si President Zhao, na ang pumunta rito para ibunyag ka, may duda pa ba? Kaya pala, ikaw ang impostor. Naginalaw ang babaeng gusto ko? Sino ka naman? Ang taong ito, ang may-ari ng pinakamalaking media company sa Kyoto, si Zhou Jingwei, si President Zhou po, ay ang pinakamalakas na partner ng pamilyang Shi. Bakit hindi ko alam yan? Ganun na ba kalakas ang pamilyang Zhou? Isa kang impostor, ano bang alam mo? Pinapayuhan kita, bilisan mo, at ang bata sa tiyan niya ay alisin mo na. Pagkatapos ay maayos mo siyang ibigay kay President Zhou. Sabi ko na nga ba, hindi ka karapat-dapat maging magulang. Mali pala, hindi ka karapat-dapat maging tao. Mapapahamak ka na nga nagawa mo pang sumagot ng ganyan? Kapag nagalit si President Zhao, tiyak na may kalalagyan kayo. Hoy bata, pinapayuhan kita. Huwag mong itaya ang trabaho mo para lang sa isang babae. Hindi iyan sulit. Dr. Shi, ang kalabanin si President Zhao dahil sa akin ay hindi sulit. Mabuting tao si Dr. Shi. Huwag niyo po siyang saktan. Pwede ko naman siyang hindi galawin, pero depende yan sa gagawin mo. Ngayong gabi. Bakit ka pa nakatayo diyan? Inaasahan mo ba na poprotektahan ka ng walang kwentang yan? Sinabi ko na sa iyo, hanggat nandito ako, hindi mo kailangang matakot. Ngayong araw, hanggat wala ang pahintulot ko, walang sinumang makakakuha sa kanya. Ikaw na bata ka. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Tingnan natin kung hindi kita maturuan ng leksyon. Sandali lang, President Zhou. Huwag kang padalos-dalos. Umalis ka sa harap ko. Aray, Zhu, President Zhu, ikaw. Walang hiya ka. Naglakas loob kang saktan ako. Ospital ito. Hindi ito lugar para gumawa kayo ng gulo. Nasaan si dekano? Kung ayaw ninyong magsara ang ospital na ito, palabasin niyo agad ang dekano na yan. Wala kang utang na loob. Isang doktor na mawawalan na ng trabaho. Bakit ka pa dumidikit sa kanya? Kahit pa isa siyang palaboy, sasama pa rin ako sa kanya. Sa kakayahan ng pamilyang Shi, hindi mo kailangang dumanas ng ganitong pangmamaliit. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ito. Sino ang walang modo? Na nang-iinis kay President Zhou? Dekano, ginalaw niya ang babae ko at sinaktan pa ako.
Paalisin mo siya agad sa ospital na ito. Hindi niyo po alam, President Joe. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Shi. Ako ay isa lamang direktor ng isang pribadong ospital. Hindi ko kayang kalabanin siya. Ang tanda mo na pero wala ka pa ring alam? Isang impostor lang pala ay napaikot ka na sa kanyang mga daliri. Impostor ba siya? Hindi maaari. Napakalinaw ng nakasulat sa kanyang mga dokumento. Napakabobo mo. Ang mga negosyo ng pamilyang Shi ay nasa buong mundo. Paano siya magkakaroon ng oras para maging isang doktor? May punto ka. Ano pang hinihintay niyo? Kunin niyo ang manlolokong ito at dalhin sa presinto. Tama. Dapat din siyang kasuhan ng pang-aabuso. Dapat siyang mabulok sa kulungan. Isusumbong ko rin siya sa pamilyang Shi dahil siya ay nagpanggap na tagapagmana ng pamilyang Shi, nanloko ng mga tao, at sinira ang reputasyon ng pamilyang Shi. Kakaayos lang ni Dr. Shi kanina na ang pasyente sa ICU 9 ay ilipat sa isang VIP room. Sa ospital na ito, hindi namin hahayaang mangyari ang anumang katiwalian. Kung saan man siya nanggaling, pabalikin niyo siya doon. Opo, sir. Sa kasalukuyan, tanging ang mga espesyal na kagamitan sa VIP room lamang ang makakapagpanatili sa lagay ng pasyente. Hindi maaaring ilipat ang pasyente. Ang VIP room ay nagkakahalaga ng $30,000 bawat araw. Ang sahod mo ay 10 hanggang 20,000 lang sa isang buwan. Anong ipambabayad mo para manatili siya sa VIP room? Ang ospital ay lugar para magligtas ng buhay. Ang pribadong ospital ko ay dapat kumita ng pera. Ano pang pinagsasabi nyo? Palayasin nyo na sila agad. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ang mapipiling alahas ng mapapangasawa ng anak ko, kahit saang tindahan man iyan, ay makakakuha mula sa pamilyang Shi ng 20 taong kontrata? Madam, hindi po maganda ito. May nangyaring masama sa young mistress. Ano? Nagkukunwari ka pa rin hanggang ngayon? Halika kayo rito. Parusahan niyo muna siya. Pagkatapos ay dalhin siya sa presinto. Akala ko ba magaling kang lumaban? Sa dami ng taong ito, tingnan natin kung paano ka lalaban. Sugurin niyo siya. Halika rito. Sabi ng halika rito. Bitawan niyo ako. Ang mga babae talaga, nawawalan na ng halaga kapag nabuntis na. President Joe, kapag naalis na ang bata, pagsisilbihan ka pa rin niya ng maayos at siguradong masisiyahan ka. Siguraduhin niyo lang na malinis na siya bago niyo siya dalhin sa kama ko. Ang utang mo sa akin sa sugal ay burado na. Sige, Pa, wag po, hindi maaari. tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Tara na. Gusto mong ilayo ang asawa ko? Pero nagpaalam ka na ba sa akin? Anak ko ang isasama ko at karapatan ko iyon. Sino ka ba para pigilan ako? Isang hamak na doktor ka lang. Ang prinsipyo ko ay hindi kailanman gamitin ang posisyon ng pamilyang Shi para mangapi. Pero ngayong araw, bakit hindi ako gumawa ng eksepsyon? Bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Magpakita kayo sa harap ko. Tama na. Itigil mo na ang pagpapanggap. Ilang taon ka na rito sa ospital. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang pinanggalingan mo? Masyado mo na talagang pinaniniwalaan na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Shi. Hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo. Nagawa mo pang magpakabayani rito. Nakakasuka ka. Ikaw si Zhou Jingwei, hindi ba? Simula sa araw na ito, ititigil na ng pamilyang Shi ang pakikipagtulungan sa pamilyang Zhou sa lahat ng aspeto. Ha. Kapag nagawa mong itigil ang kontrata ko sa pamilyang Shi, luluhod ako at tatawagin kitang ama. Wag na, ayaw kitang maging anak. Pamilyang Shi, mas masunurin pa sa batas ang mga aso ng pamilyang Shi kaysa sa iyo. Sino ang nangahas na galitin ang ating ginoong Shi? Ikaw ba talaga si Ginoong Shi? Sinabi ko na sa iyo, ako ang bahala sa lahat. Ginoong Shi, naging mapangmata ako. Patawad po. Kasalanan nito ng taong ito, inudyukan niya ako, kaya nagkamali ako sa pagkilala sa iyo. President Zhao, hindi ba dahil sa iyo, kaya... Manahimik ka, kung sakaling matapos ako, hindi ka rin makakatakas. Basta tungkol ito sa manugang ko, napakalaking bagay niyan. Muchen, ang bagay na ito ay dapat mong ayusin ng mabuti. Huwag mong hayaang apihin ang manugang ko. Parusahan siya at dalhin sa presinto. Si pamilyang Zhou ay nagpapatakbo ng ilegal na pasugalan, alisin siya sa listahan ng Kyoto. Master Shi, hindi ko na po uulitin. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, young master. Anak, pakiusapan mo naman ang asawa mo para kay Papa.
Hay naku, mali si Papa. Hindi na magsusugal si Papa kailanman. Sumusumpa si Papa na magiging mabuti na ako sa inyong mag-ina. Maari kitang palampasin. Pero mayroon akong isang hiling. Sige anak, sabihin mo, papayag si Papa sa kahit ano. Ano? Makipaghiwalay ka kay Mama at umalis ka na ng Kyoto. Ano? Hindi. Hindi. Susunod ako sa lahat ng gusto ng asawa ko. Bantayan si Ginoong Chu hanggang makaalis siya ng Kyoto. Opo. Manugang, anak, patawarin mo na ako. Chu Yunwei, huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng mayamang asawa, ay mapapalayas mo na ako. Habang buhay, hindi ka makakatakas sa tatay mo. Ang ganitong lugar ay hindi para sa akin. Mas mabuti pang bumalik na lang ako para alagaan ang aking ina. Huwag kang mag-alala, si Muchen ay nag-ayos na ng pinakamagaling na nursing team sa buong bansa para alagaan ang iyong ina. Kaya ngayong araw, mag-relax ka lang at tulungan mo akong pumili ng regalo. Sige po. Makakaasa po kayo sa akin. Madam, Yunwei, may kailangan lang akong asikasuhin doon. Mauna ka na munang pumili ng alahas. Punin mo ang kahit anong magustuhan mo. Sige po, madam. Asikasuhin niyo na po iyon. Sige, pumunta ka na. Kumusta na ang lahat ng paghahanda? ang team para sa set ay handa na po. Naghihintay na lang po sila ng utos nyo. Mabuti. Sa pagkakataong ito, ipapakilala ko sa buong Kyoto ang pagkakakilanlan ni Yunwei bilang asawa ni Pamilyang Shi, at isa pa, ibibigay ko ang kalahati ng mga ari-arian ni Pamilyang Shi sa kanya at sa dalawa kong magiging apo. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Alam mo ba, ito ay para kay Madam Shi, na espesyal na inihanda para sa magiging asawa ng tagapagmana ng Pamilyang Shi. Ang regalong ito, at sa tingin mo ba ay isang probinsyanang katulad mo ang dapat humawak nito? Si Madam Shi ang nagpasuyo sa akin na pumili ng isang regalo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Napakataas ng panlasa ni Madam Shi. Paano siya papayag na ang isang probinsyanang gaya mo ang tutulong sa kanya na pumili ng regalo? Totoo po ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ang dami ko nang nakitang babaeng mukhang pera na katulad mo. Puro basahan ang suot mo. Pero nangangarap kang yumaman agad, huwag ka nang managinip. Sa hitsura mong iyan, hindi ka man lang karapat-dapat na magbitbit ng sapatos ni Madam Shi. Malaki ang tiwala sa akin ni Madam Shi, kaya kailangan ko siyang tulungan na makahanap ng tamang regalo. Umalis ka na rito. Ang baho ng amoy mahirap mo, nakakawalang gana kang tingnan. Si Madam Shi ang nag-imbita sa akin dito. Kaya wala kayong kahit na anong karapatan na paalisin ako. Ang tapang sumagot ng batang ito ah. Security. Ang pulubing ito. Itapon niyo siya sa labas. Opo. Madam, naabisuhan na po ang lahat ng mga kilalang tao sa Kyoto. Tiyak na mabibigyan ng batang madam ng isang hindi malilimutang seremonya ng engagement. Sana lang ay hindi mabigla si Yunwei. Papa, aanunsyo ba talaga ni Madam Shi sa harap ng lahat na ako ang magiging asawa ng Pamilyang Shi na si Madam? Siyempre, totoo yun. Sa loob ng maraming taon, sa tabi ni Shi Muchen ay walang ibang babae. Ikaw lang ang tanging nakakalapit sa kanya. Ang titulong ito ng Madam. Bukod sa iyo, sino pa bang nararapat? Magayos ka na agad. Huwag mong paghintayin ng matagal si Madam Shi. Opo. Ano pang hinihintay niyo? Bilisan niyo at ang pulubing ito ay ilabas niyo at parusahan. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang gamitin ang pangalan ni Madam Shi para manloko ng mga tao. Daladala ko sa sinapupunan ko ang anak ni Shi Muchen. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng humawak sa akin. Ang mga kwento mo ay nagiging masyado ng malayo sa katotohanan, hindi ba? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang panganay na anak ng pamilya, Pamilyang Shi, sa loob ng 30 taon ay walang kahit isang babae sa tabi niya, tapos maglalakas loob kang sabihin na dala mo ang anak niya? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tanungin si Shi Muchen para kumpirmahin ito. Tingnan niyo siya. Hindi kaya totoo ngang dala niyang anak ni Ginoong Shi?
ang panganay na anak ng pamilyang Shi ay nanatiling malinis ang reputasyon ng maraming taon, paano siya magkakagusto sa isang dukhang katulad mo? Totoo man o hindi, patawagin siya kay Ginoong Shi para malaman natin ang totoo, hindi ba? Sige, hayaan siyang tumawag. Kapag napatunayan naming niloloko mo lang kami, ipapatikim ko sa iyo ang bagsik ng parusa ko. Magandang araw. Dr. Shi, ang pasyente sa kama 28 na may tumor sa utak ay may malalang komplikasyon. Kailangan po kayo para sa agarang gamutan. Ang tinatawagan ninyong numero. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyong numero ay hindi maabot sa kasalukuyan. Kahit ang tawag mo ay hindi sinasagot ni Ginoong Shi at magagawa mo pang sabihing ikaw ang babae niya? Sino ang nagsabing siya ang babae ni Ginoong Shi? Miss Bai? Ito ang pulubing sinasabi ko na nagsasabing babae siya ni Ginoong Shi at sinasabi pang buntis siya sa anak ni Ginoong Shi. Anong karapatan mong manakit? Dahil sa paninirang puri mo kay Kuya Muchen. Ang dami ko nang nakitang babaeng katulad mo na gustong umangat sa buhay. Sinasabi ko sa iyo, sa tabi ni Kuya Muchen, ako lang ang tanging babae sa buhay niya, ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Uulitin ko, hindi ko siya sinisiraan. Kung talagang babae ka ni Ginoong Shi, bakit hindi man lang niya sinasagot ang tawag mo? Isa siyang doktor. Baka may biglaang operasyon siya? Kaya hindi niya muna masagot ang mga tawag. Ha. Hoy Pulubi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Si Ginoong Shi ay sobrang abala. Libo-libong kumpanya ang pinapatakbo niya, paano siya magiging isang simpleng doktor lang? Kahit ang tunay na pagkatao ni Kuya Muchen ay hindi mo alam, tapos maglalakas loob kang pumunta rito para manloko. Pero dahil espesyal na araw ngayon ng engagement namin ni Kuya Muchen, hindi na kita ipapalaya sa mga tauhan. Lumuhod ka na lang at gumapang palabas. Sige na, gumapang ka na. Engagement? Magpapakasal si Shi Muchen sa kanya. Paano naman ako? Napakabait ng mapapangasawa ni boss. Pinagbibigyan ka na niya, kaya bilisan mo at gumapang ka na palabas. Hoy! Ang sabi ko, Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. sinasabi ko sa iyo. Madam, hindi sinasadyang naapakan ni Madam ang kamay mo, pero binawi mo agad ang kamay mo. Sinasadya mong patisurin si Madam, hindi ba? Ay, hindi ko sinasadyang makatapak ng tao. Pero ayos lang, ituring mo na lang itong parusa sa pagsisinungaling mo. Madam, ang mga hampas lupang gaya nito ay sanay sa hirap, basta huwag lang masaktan ng panyo. Haha. Ano naman kung mahirap? Dapat ba kaming mga mahihirap ay basta na lang apihin? Ang mga hampas lupang tulad mo, dapat ay nasa ilalim lang ng tulay at hindi sa teritoryo ng pamilyang Shi para manloko ng tao. Sinabi ko na. Inimbitahan ako ni Madam Shi. Kung hindi ako welcome dito, aalis na ako. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kang imbitahan ni Madam Shi? Gusto sana kitang palampasin, pero ngayon masyado kang walang utang na loob. Gusto mong gamitin ang bata sa iyong sinapupunan para umangat, hindi ba? Bilang magiging madam ng pamilyang Shi sa hinaharap, kailangan kong tulungan si Kuya Muchen na ayusin ang gulong ito. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Imbitahan ang lahat ng wedding dress designers dito para gawan ang manugang ko ng pinaka-espesyal na wedding dress sa buong mundo. Opo, madam. Handa na po ang venue. Pumunta na tayo agad. Panahon na para makilala ng buong Kyoto ang aking magiging manugang. Ngayon ang araw para sa pamilyang Shi upang i-anunsyo ang susunod na young mistress. Isang napakahalagang sandali. Inaanyayahan ang lahat ng mga antique dealer na ihandog ang inyong mga regalo. Swerte mo ngayon, uunahin ko muna ang trabaho ko, pero pagbabayarin kita mamaya. Young mistress, mauna na po muna ako. Ang posisyon ng pamilyang Shi Young Mistress ay tiyak na mapupunta sa akin. Opo. Sino ba naman ang hindi nakakaalam niyan dito sa Kyoto? Kilala si Ginoong Shi na walang pakialam sa mga babae, pero kapag nakikita niya si Miss Bai, doon lang siya napapangiti. Kaya ang posisyon ng young mistress ay para sa iyo lang talaga. Magaling kang magsalita.
Kapag naikasal na ako kay Kuya Muchen, siguradong sa harap ni Kuya Muchen ay ipupuri kita sa kanya. Ikaw na pulubi ka, bakit nandito ka pa? Huwag mong sabihing iniisip mo talaga na magiging prinsesa ka mula sa pagiging basahan. Nakakasuka ka. Kailanman ay hindi ko pinangarap na maging asawa ni Ginoong Shi. Ako, Katatanggap ko lang ng tawag mula kay Muchen. Sabi ni Muchen ay gusto niyang siya ang mag-anunsyo ng magandang balitang ito. Grabe, sa buong Kyoto, ang tanging pinapahalagahan ng ganyan ni Ginoong Shi ay si Miss Bai lang talaga. Si Kuya Muchen, mahilig talaga siyang gumawa ng sorpresa para sa akin. malaki ang naitulong ni Dr. Shi at ni Madam Shi sa akin. Hindi ako pwedeng manatili rito. Baka maging pabigat lang ako sa kanila. Nandito na si Ginoong Shi. Kuya Muchen. Anong nangyayari? Mag-engage ka na ba ngayong araw? Oo. Kung ganoon, congratulations sa iyo. Hindi na ako magpapatuloy na mang-abala rito. Kung aalis ka, kanino pa ako makikipag-engage? Kuya Muchen. Nais ko pong ipakilala sa inyong lahat, ang babaeng ito ang magiging asawa ng anak kong si Shi Muchen. Siya rin ang aming pamilyang Shi na magiging manugang, si Chu Yunwei. Dala mo ang anak ko, kaya habang buhay ka lang dapat sa tabi ko. Siya ba talaga ang manugang ng pamilyang Shi? Paano nangyari iyon? Siya nga talaga ang young mistress ng pamilyang Shi. Sa nakita nating pagiging kampante ni Miss Bai kanina, akala ko talaga siya ang young mistress ng pamilyang Shi. Nagmistulang katawa-tawa lang pala siya. Ngayong nakalaban natin ang young mistress, tapos na tayo. Miss Chuchu? Ay hindi, young ginang Shi. Patawad po at hindi ko agad kayo nakilala. Sana po ay mapatawad ninyo ang pagkakamali ko. Huwag niyo po sanang dibdibin. Opo, tama po siya. Kitang-kita naman na kayo. At si Ginoong Shi ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Nabulag lang po kami kanina. Nakikiusap po kami na huwag niyo na po kaming pagbayarin sa aming ginawa. Chu Yunwei. Naglakas loob kang agawin ang aking Kuya Muchen at pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Pagbabayarin kita. Gusto sana kitang surprisahin ngayong araw. Hindi ko inaasahan na mapapasama ka pa sa gulo. Masakit pa ba? Hindi na. Hindi na po masakit. Sige na, maligo ka na. Gagamutin ko ang mga sugat mo pagkatapos. Gagamutin? May mga galos ka rin sa hita, di ba? Doktor ako, kaya huwag mo na akong lokohin. Maliligo na muna ako. Patingin nga ako kung malubha ba ang mga sugat mo. Ayos na ito. Matulog ka na muna. Ako na ang maglalaban ng mga damit mo. Huwag na po. Kaya ako na pong labhan ng mga iyan. Gising ka na pala, Yunwei. May kailangang asikasuhin sa ospital, kaya si Muchen ay maagang pumunta doon kaninang umaga. Naintindihan ko po, Ma. Mamaya, sasamahan kita para bumili ng ilang bagong damit. Huwag na po, Ma. Sabi nga sa lumang kasabihan, ang hitsura mo ang basehan ng respeto ng tao. Isang halimbawa na ang nangyari kahapon. Mamaya, pagkatapos nating mamili ng damit, pupunta tayo kay Muchen para magpa-check up sa pagbubuntis mo. Opo.
sobrang luho naman ito. Mall ito ng ating pamilyang Shi. Kahit sino ay pwedeng pumasok. Kaya ikaw, huwag kang mag-alala at maglibot ka lang. Tara. Yunwei, tingnan mo. Kumusta ang bestidang ito? Ito po. Ma, hindi ko po gusto ang kulay nito. Humanap po tayo ng iba. O kaya naman, subukan mo ang scarf na ito. Ito, parang hindi po bagay sa akin. Bagay din ito sa'yo. Buy one, take one. Sulit ang isang ito. Ma, silipin po natin ang shop na ito. Nasa sa iyo. Kung ano ang gusto mo, bibilhin natin. Tara na. Ito at ito, ipakibalot ang mga ito para sa akin. Ma, mukhang bagay din po ito sa akin. Sige, pakibalot na rin ito. Doon naman. Miss, heto na po ang mga damit nyo. Salamat po. Walang anuman po. Bagay po ito sa inyo. Chu Yunwei. Chu Yunwei! Ikaw nga talaga. Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong lugar. Yunwei, sino itong tatlong ito? Ma, mga kaklase ko po sila. Ma? Chu Yunwei, buhay na ba ulit ang nanay mo? Itong kaklase mo? Bakit ganyan magsalita? Napakabastos. Chen Yue. Doon sa school, hayaan na nating inaapi mo ako, pero dahil nasa labas tayo ngayon, ayaw kong makipag-away sa iyo. Ay, tumatapang na ang mahinang ito. Tingnan nga natin kung ano ang binibili sa mall ng sikat na mahirap. Sa ating paaralan, magagandang gamit ah. Sandali kayo. Sabi ko na nga ba, paano ka nagkaroon ng pera pambili sa mall? Puro pala mga naka-discount ang binibili mo. Hindi ba't usapan natin ngayon ang check-up mo? Bakit wala ka pa roon? Chu Yunwei, huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng ilang branded na sale, ay maitatago mo na ang amoy ng kahirapan sa katawan mo. Tama. Wala ka namang pera para bumili ng mamahalin. Chu Yunwei, masyado kang mapagkunwari. Baka naman gusto lang niyang magpaganda para mangakit ng mga lalaki. Chu Yunwei, mukhang hindi ka lang mapagkunwari. Wala ka rin kahihiyan. Ang tao, basta't maganda ang tindig, kahit ano ang suot ay maganda, gaya na lang ng manugang ko, may pinag-aralan at may breeding, kahit na magsuot lang siya ng simpleng damit, ay maganda pa rin. Pero ang mga katulad nyo na masama ang ugali, kahit gaano pa karaming mamahaling gamit ang gamitin nyo, ay hindi pa rin yan matatago ang baho nyo. Ikaw, aba Chu Yunwei, sinasabi ko na nga ba, paano ka nagkaroon ng pera para makapamili? Ibinenta mo pala ang sarili mo kapalit ng dote? Magkano ang ibinigay sa kanya ng pamilya niyo para sa dote? Baka nalugi kayo. Ang tatay niyang sugarol at ang nanay niyang may sakit ay walang halaga. Ang hampas lupang iyan, anong klaseng pamilya kaya ang kumuha sa kanya? Siguradong pulubi rin iyon, bagay na bagay talaga sila. Oh, baka naman ang anak mo ay paralisado o kaya naman ay baliw kaya kinuha si Chu Yunwei para swertehin. Kung ganoon ay bagay na bagay nga sila. Kayo? Pagsisisihin ko kayo sa mga sinasabi nyo. Ma. Ikaw. Yunwei? 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 Bakit ikaw ang nandito? Kuya Muchen, dinalhan kita ng mainit na chicken soup. Wag na, hindi ako mahilig sa sabaw. Ha? Kuya Muchen, bakit hindi mo sinabi sa akin na nagtatrabaho ka pala rito bilang doktor? Hindi naman ito malaking bagay, kaya hindi na kailangang sabihin pa. Susunduin ko na ang fiancé ko. Tapos na ang trabaho ko. Bahala ka na sa buhay mo.
Susunduin mo ba si Miss Chu? Sasama ako sa iyo. Miss, kukunin mo pa ba ang hawak mong damit? Oo. Ano? Pakibalot na lang po para sa akin. Sandali lang. Ang damit na iyan, ako na ang kukuha. Hoy, ikaw. Pasensya na po ma'am, pero nauna po si Miss. Magkano ba ang benta nyo sa damit na ito? Dodoblehin ko ang bayad. Ikaw. Chu Yunwei, kung hindi mo kayang bumili, hayaan mo na. Pero bakit mo pa sinira ang damit? Napakasama mo talaga. Hindi ako ang gumawa niyan. Ano bang kaguluhan ito? Anong nangyari rito? Ikaw ba ang manager? May 2 hampas lupa rito. Hindi makabili ng damit kaya nagwala na lang at ang mga damit sa shop nyo ay pinagsisira nila. Napakalakas ng loob mo na gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilyang Shi. Hindi naman masyadong malala ang punit ng damit. Pwede pa itong isuot kung tatahiin pag uwi. Boss, pasensya na po. Magkano po ba ang damit na ito? Bibilhin ko na lang para mabayaran kayo. Sige, 20,000 dolyar. Card ba o cash? 20,000? Hindi ba 2,000 lang ang damit na ito? 2,000. Presyo lang yan ng benta. Ngayong sinira nyo na. Siyempre, dapat bayaran nyo base sa orihinal na presyo. Ayos Ngayon ko lang nalaman na sa ilalim ng pamilyang Shi ay may ganito pala kagaling sa negosyo. Ang asawa mo, dito sa mall natin, ay kinakawawa ng iba, pumunta ka rito agad. Kahit tumawag ka pa, walang silbi yan, kahit sino pa ang dumating. Ang 20,000 dolyar na ito ay dapat mong bayaran. Ganoon ba? Ginoong Shi, bakit po kayo napadaan at personal na pumunta rito? Miss Bai, pati po kayo. Ang masamang babaeng ito, bakit niya na naman ginugulo si Mu Chen? Noong engagement, siya ang dahilan kung bakit napahiya si Yunwei. Ngayon ay may mukha pa siyang humarap dito. Shi Mu Chen, lumuhod ka sa harap ko. Walang hiya ka. Siya ang malaking boss ng ating mall. Ang prinsipe ng pamilyang Shi. Sino ka ba sa akala mo para utusan siyang lumuhod? Ganyan mo ba pinapatakbo ang mga negosyo ng pamilyang Shi? Pinalalaki mo ang ganitong mga mapang-aping mga tao? Ngayon ay sinamahan ko si Yunwei dito at ganito pa ang nangyari, nasugatan ang paa niya. Kung si Yunwei lang ang pumunta mag-isa, hindi ko man lang maisip kung gaano karaming pang-aapi ang mararanasan niya. Dito ba yon? Ako. Ayos lang ako. Huwag kang malikot. Maganda ikaw pala ay... May kaunting pilay lang, walang dapat ipag-alala. Magpahinga kang mabuti sa loob ng 2 araw na ito. Aayusin ko sa mayordomo ang paghahanda ng iyong gamot. Siguraduhin mong inumin ito sa tamang oras. Ipapaayos ko sa mayordomo ang paghahanda ng iyong herbal na pagkain. Tandaan mong kumain sa tamang oras. Yunwei, anong nangyari sa iyo? Masyado bang naging marahas ang hangal na batang ito at nasaktan ka? Doktor ka pa naman, pero hindi ka marunong mag-ingat. Makinig kayong lahat. Dala ni Yunwei sa kanyang sinapupunan ang anak ni pamilyang Shi. Kapag may mangyaring masama sa bata, pagbabayarin ko kayong lahat. Nasaktan ba kita? Hindi po. Gusto ko lang matagal na panahon na simula noong makaramdam ako ng ganitong pagkalinga. Kawawang bata. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon,
hindi ka na muling maghihirap? Kapag ang hangal na batang ito ay inapi ka, sabihin mo lang kay mama at parurusahan ko siya ng matindi. Hindi mangyayari iyon. Hindi ko nahahayaang saktan ka ng kahit sino, pati na ako. Ilabas siya rito. Ipaalam sa lahat. Ang pamilyang Shi at lahat ng brand na nakikipagtulungan sa pamilyang Shi ay hindi na siya maaaring kunin muli. Bawal na siyang tanggapin sa trabaho kahit kailan. Opo, boss. Ginoong Shi, ako, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Naging mapangmata po ako. May pamilya po akong binubuhay. Hindi ko po pwedeng mawala ang trabahong ito. President Shi, nagkamali po ako. Patawarin niyo ako, President Shi. Nagkamali po ako. Alamin niyo kung saang pamilya sila galing at ilagay silang lahat sa blacklist. Sa lahat ng mall ng pamilyang Shi, hindi sila tatanggapin doon. Ilabas silang lahat. Ang mahirap na Chu Yunwei na iyon. Buntis pala siya sa anak ni Ginoong Shi. Bakit ang swerte niya masyado? Ngayong mayroon na siyang Ginoong Shi na sumusuporta sa kanya, paano kung ang mga ginawa natin noon ay gantihan niya sa atin? Mukha lang siyang mabait. Pero sa totoo lang ay tuso siya. Kung hindi, paanong ang isang tulad niya na walang kinalaman kay Ginoong Shi ay nabuntis sa anak ni Ginoong Shi? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maupo lang at walang gawin. Kapag nalampasan niya tayo, paano na tayo sa hinaharap? Hay, wag na nating ituloy. Kapag nalaman ito ni Ginoong Shi, siguradong malalagot tayo. Anong kinatatakutan mo? Nagpapanggap lang siguro si Ginong Shi kanina, hinding-hindi niya magugustuhan si Chu Yunwei, na isang masamang babae na gumagamit ng maruming paraan para lang umangat. Ay nako, Yunwei? Maganda ang isang ito? Bagay na bagay sa kulay ng balat mo? Maganda rin ang isang ito? Bagay ito sa binili mong palda? Sakto lang. Miss, pakibalot nga ang lahat ng ito. Sige po, pupunta lang po ako sa warehouse para ihanda ang mga ito para sa inyo. Ma, huwag na po. Hindi ko naman magagamit ang lahat ng ito. Hindi naman ito masyadong mahal. Ang mga gamit na ito, libre ko na. Ituring mo na lang na ito ay para sa iyo bilang paumanhin sa nangyari noong huling party. Parang hindi maganda. Masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Yunwei, tanggapin mo na ito ng maluwag sa loob. Huwag mo nang tanggihan ang kabutihang loob ni Miss Bai. Hindi naman ito gaanong kamahalan. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Hello pa? Anak, kabibigay lang ni pamilyang Shi ng kontrata para sa development ng lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Alam mo ba kung ano nangyayari? Pa, huwag po kayong mag-alala. Kasalukuyan akong kasama ni na Kuya Muchen at Madam Shi na nag-emailing. Nag-emailing? Mabuti yan. Mag-enjoy lang kayo. Dapat kang magpakitang gilas. Kahit anong mangyari ay dapat mong makuha. Dapat mong makuha si Shi Muchen para maging manugang ka ng pamilya. Pamilyang Shi. Pa, huwag po kayong mag-alala. Ang posisyon bilang susunod na may bahay ng pamilyang Shi ay para sa akin lang. Inaantok ka na ba? Normal lang naman sa simula ng pagbubuntis na madaling mapagod ang katawan. Ganito na lang, hanggang dito muna tayo ngayon. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Tara na. Uuwi na po ba kayo? Oo. Kailangan na kasing magpahinga ni Yunwei. Itong matatanda ko ng mga buto ay hindi na talaga kayang maglakad-lakad pa. Ngayong araw, salamat sa pagsama sa amin. Tita Shi, ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Sa ganda ng relasyon ng ating mga pamilya, masyadong formal kung magpapasalamat pa kayo. Tita Shi, matagal-tagal na rin po noong huli akong bumisita sa pamilyang Shi. Nabanggit nga po kayo ni Papa kanina. At dahil nandito na rin lang tayo, bakit hindi na lang ako sumama sa inyo pabalik sa pamilyang Shi?
Ano kasi? Hindi pwede. Sige. Nagpadala si Miss Bai ng napakaraming gamit para sa akin. Dapat ko talaga siyang pasalamatan ng maayos. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Hindi ka na namin muna patutuluyin ngayon. Mahina ang katawan ni Yunwei, kailangan niya ng katahimikan at hindi dapat maabala. Kapag may oras na, ako na mismo ang bibisita sa tito. Sige po. Kung ganoon ay hindi ko na po aabalahin ang inyong pahinga. Tara na. Ipag-imbestiga mo ako tungkol sa isang babaeng nagngangalang Chu Yunwei. Chu Yunwei, humanda ka sa akin. Si Shimu Chen, sa akin lang siya. Anong nangyari? Nilalamig ka ba? Hindi naman po. Umuwi na po tayo. Ma, ano po ito? Inutusan ko si Muchen na bilhin ang lahat ng mga bagay na tiningnan mo kanina. Ma, hindi ko naman po magagamit ang lahat ng ito. Kung hindi mo magamit, i-display mo na lang. Ikaw talaga, masyado kang matipid. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang kay mama, huwag kang mahiya, okay? Salamat po, Ma. Magpahinga na kayong dalawa. Sige po. Tiwaliu, ano ang kakainin natin ngayon? Day off ni Tiwaliu ngayon, kaya kailangan mong tikman ang luto ko. Tingnan nyo, ngayong may asawa na siya, iba na talaga ang kilos, di ba? Dati noong pinagluluto kita, lagi mong sinasabing, busy ka. Bakit ngayon hindi ka na busy? Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito? Oo, tikman mo na kung magugustuhan mo. Masarap ba? Napakasarap. Medyo nanghihina ang katawan mo at dahil nagdadalang tao ka, kailangan mong magpahinga ng husto. Ano kaya kung doon sa school, mag-leave muna tayo ng 1 taon? Ano sa tingin mo? Ano kaya kung huminto ka muna sa pag-aaral ng 1 taon? Ayaw ko pang huminto. Gusto ko pang ituloy ang pag-aaral ko. Hindi ako pumapayag. Yunwei, ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ang pinakamadelikadong panahon. Mahina ang iyong pangangatawan, at kung mag-isa kang pupunta sa paaralan, hindi ako mapapalagay. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Ang mga kaklase ko sa paaralan, mababait naman po sila sa akin. Aalagaan ko rin po ang sarili ko. Tsaka, kung nakahiga lang ako sa bahay araw-araw, hindi rin ito makabubuti sa bata, hindi ba? Ikaw talaga. Dahil gusto mong mag-aral, itutuloy natin yan. Pero, kailangan kitang ipaghanda ng 2 bodyguard para protektahan ka. Sino ba naman ang pumapasok na may kasama pang mga bodyguard? Pangako, talagang aalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Uuwi agad ako pagkatapos ng klase, hindi na kita pag-aalalahanin. Ayos ba? Sige, ibigay mo sa akin ang schedule mo. Susunduin kita pagkatapos ng klase. Salamat sa iyo. Ha ha ha, kayong mga kabataan talaga? Simulan na ang plano. Tandaan mo, kapag ang anak mo at ang bata sa sinapupunan niya ay nawala na, tsaka mo lang makukuha ang $2 milyong. Huwag kang mag-alala, ang munting mahal na iyon ay hindi naman talaga ako itinuring na ama. Dahil ganoon, hindi ko na rin kailangan na ituring siyang anak.
Miss Bai, anong ginagawa mo rito? Isa akong disipulo ni Teacher Wang. May mahalaga siyang gagawin ngayon. Kaya pinakiusapan niya akong mag-substitute sa klase. Magandang araw po, senior. Nako, Pasensya ka na. Nadulas ang paa ko na dumihan tuloy ang damit mo. ikaw. Mag-ingat ka na sa susunod. Mahirap labhan ang tintang ito. Ganyan na ang hitsura ng damit mo. Balak mo pa bang labhan ito ng maigi at panatilihing suot? Dahil nagdadalang tao ka para kay Ginoong Shi, hindi ba dapat ay marami kang pera? Bakit? Nanghihinayang ka pa rin ba sa isang pirasong damit? Anong nagdadalang tao ang sinasabi niyo? Siyempre, ikaw ang nagdadalang tao. Kumalat na ang balita sa buong paaralan. Ikaw, Chu Yunwei, ang sikat na mahirap na estudyante ng design department para sa pera, ay kasalukuyang nagdadala ng bata para kay pamilyang Shi. Hindi ito totoo. Nasa eksena naman kayong lahat noong araw na iyon, hindi ito gaya ng kumakalat sa internet. Akala mo ba talaga ay magkakagusto si Ginoong Shi sa isang gaya mong cute? Sa katayuan at posisyon niya, sinong babae ang hindi niya makukuha? Akala mo ba talaga? Dahil may bata sa sinapupunan mo, ay ituturing mo na ang sarili mo na napakahalaga? Mukhang inosente sa panlabas, pero ang totoo ay isa siyang mang-aakit. Hindi natin alam kung gaano nakaraming lalaki ang nauto niya. Nako, baka naman, nabuntis siya ng kung sino sa labas at gusto lang niyang ipasa ang bata. Kay Ginoong Shi. Kayo. Chu Yunwei, hindi pala kay Kuya Muchen ang dinadala mo? Huwag kayong gumawa ng kwento. Ang dinadala ko ay anak ni Shi Muchen. Ito ay tunay na anak ni pamilyang Shi. Sus! Sino ang nakakaalam kung dahil lang sa pera, ay kusa kang lumapit sa kung sino-sinong lalaki? Hay, tingnan nyo. Siya mismo ang lumapit para magpagamit sa iba. Hindi totoo yan. Si Boss Shi ay... Huwag mong sabihing sa unang pagkakataon na lumapit ka sa mayaman, ay si Kuya Muchen agad ang nakuha mo. Sa tingin mo ba ay posible yon? Sa tingin ko, ang batang yan ay siguradong hindi kay pamilyang Shi. Hindi natin hahayaang ibintang ang batang ito kay Sir Shi. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Anak, Pa, anong nangyari? Ikaw ba ang nanakit sa mahal kong anak, ha? Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko palalampasin ang ginawa niyo ngayon. Ang magulang ko ay si Shi Muchen. Ano? Shimuchen? Wala siyang oras para makialam sa ngayon. Principal, ito ang impormasyon para makontak ang tatay ni Chu Yunwei. Tawagan mo siya at papuntahin dito. Walang silbi yan. Mula noong bata pa ako, hindi niya talaga ako binibigyan ng pagkakataon na makausap siya. Principal? Nako, pasensya na po, Principal. Huli na po ako dumating, hahaha. Ito ang binanggit na Ginoong Shi kanina ay? Dala ko ang anak ni Shi Muchen. At ang mga babaeng ito ay gustong mawala ang bata. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ang sarili ko. Pa, alam niyo naman po, na si Ginoong Shi ay walang hilig sa mga babae sa loob ng maraming taon. Paano siya magbubuntis ng anak ni Ginoong Shi? Nainis lang ako dahil sa pagsisinungaling niya, kaya gusto ko lang siyang turuan ng leksyon para kay Ginoong Shi. Tumigil ka na. Ang mga tao ni Ginoong Shi ay wala kang karapatang turuan ng leksyon, totoo man o hindi. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Ginoong Shi. Kapag ginalaw mo siya, ayaw mo na ba sa buhay mo? President Chen, masyado kang nag-aalala. Ang anak ko ay alaga lang ni Ginoong Shi, na isang bagay na ginagamit lang niya para sa sariling saya. Nagkataon lang na hindi sinasadyang nabuntis siya. Dahil kakaunti lang ang pamilya ni pamilyang Shi, kaya pinayagan siyang maging kasangkapan lang para magkaroon ng tagapagmana si Ginoong Shi. Pero huwag kang mag-alala, si Ginoong Shi ay walang pakialam kung anuman ang mangyari kay Little Darling. Little Darling, pumunta ka rito, bilis. Humingi ka ng tawad kay President Chen at kay Miss Chen. Huwag na po, hindi na kailangan po. Karaniwang asaran lang ito ng mga bata.
Hindi na kailangang palakihin pa ito. Naku, teka, hindi ito maaari. Nanakit si Chu Yunwei ng kaklase, mali ang ginawa niya. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Hoy, mali na nga, ayaw mo pang magsisi. Ang dami mong taon sa pag-aaral, pero wala ka pa ring natutunan. Pasensya na po talaga. Ang anak kong ito ay masyado ko lang napagbigyan, ibabalik ko na siya ngayon para maturuan ng leksyon. Halika rito, sumama ka sa akin. Pasensya na po, tara na, sumama ka sa akin. I-follow up mo ito mamaya. Bitawan mo ako. Walang hiyang bata ka, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Babalik na si Shimu-chan agad para sunduin ako. Hindi ako aalis. Ayaw mo sa maayos na usapan, gusto mo ng dahas. Ikaw. Anong nangyari? Wala lang. Malapit nang matapos ang klase ng hipag mo, susunduin ko siya. Sino iyang hindi man lang kumatok? Shi. Ginoong Shi. Ang estudyante mula sa design department na si Chu Yunwei, nasaan siya? Nasaan si Chu Yunwei? Si Ginoong Shi. Bakit po kayo naparito? Tungkol po kay Chu Yunwei, sinundo na po siya ng kanyang ama. Anong nangyari? Itong si Chu Yunwei po kasi, hindi siya nakikipag-ugnayan ng maayos sa mga kaklase niya. At ngayong araw, ay siya pa ang nanguna sa panggugulo sa paaralan. Kaya tinawagan namin ang kanyang ama para sunduin na siya. Ano? Pinatawag niyo ang ama ni Chu Yunwei para kunin siya? Opo. Mga walang hiya? Magdasal ka na walang mangyaring masama sa kanya dahil kung hindi, ang pagiging principal mo ay matatapos na sa araw na ito. Ipalabas ang lahat ng tauhan para mag-imbestiga, halughugin ang bawat sulok, hanapin niyo siya kahit saan. Ha. President Joe, dinala ko na sa iyo ang taong gusto mo. Mahusay. Bata, sa wakas ay nahulog ka rin sa mga kamay ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nakalaban si pamilyang Shi, na naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng yaman ko, at naging lumpo pa ako. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo ito. Akala mo ba, dahil kumapit ka kay Shimu-chen, ay wala na akong magagawa sa iyo? Ipararanas ko sa iyo kung paano mawala ng lahat. Ang lasa ng mawala ng lahat? Bitawan niyo ako. Saklolo, bitawan niyo ako. Mas maganda nga kapag gising ka, ang ganitong kalambutan, at ang matapang mong mga mata. Nakakaawa ka talaga. Ano ang gagawin niyo? Aba, ikaw na bata ka. Napakaswerte mo talaga. Si President Zhou, hindi kanya makalimutan. Ngayong araw na ito, ibibigay kita kay President Zhou. Hay naku. Mula ngayon, pagmamayari ka na ni President Zhou. Huwag niyo nang asahan. Kapag sinubukan niyo akong hawakan, hindi kayo palalampasin ni Shimu-chen. Pwe, ano ba ang tingin ni Shimu-chen sa sarili niya? Noong nasa labas pa ako, binibigyan ko lang siya ng konting respeto. Akala naman niya kung sino na siya. Sinasabi ko sa iyo, noong ako ang hari sa labas at ako ang pinakamalakas, umiinom pa siya ng gatas sa bahay nila. At ikaw, kung sumunod ka lang sana sa gusto ko noon, hindi sana ako aabot sa ganitong kalagayan. Ano? Wala na akong kinatatakutan dahil wala na akong mawawala. Ngayon, aangkinin kita? Pagkatapos ay aalisin natin ang bata sa sinapupunan mo. Hindi lang dudungisan ng boss na ito si Shimu-chen sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanya. Sisiguraduhin ko pang mawawalan ng tagapagmana si pamilyang Shi. Huwag kang lalapit. Ikaw at si Shimu-chen, dapat kayong magbayad. Ngayong araw, pagsasabayin ko kayong mawala. Bitawan niyo ako. Saklolo. Hoy, sino yan? Huwag kang galaw. Ako. Hoy, kayo, aray ko. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon noong nakaraan at nangangahas ka pa rin gumawa ng masamang balak. Wala akong kinalaman dito, Ginoong Shi. Si Bai Ruowei iyon.
Siya ang nagsabi ng lahat. Na kapag sinira ko ang babaeng ito at ang bata sa sinapupunan niya, sisiguraduhin niyang makakabalik ang pamilyang Joe sa kabisera. Tama. Siya nga. Sabi niya, basta't masiguro ko na si Yunwei ay hindi na kailanman makakabalik sa pamilyang Shi, bibigyan niya ako ng malaking halaga. Ang galing mo talaga, Bai Ruowei, pati na rin ang pamilyang Bai. Simula ngayon, lahat ng negosyo ng pamilyang Bai, sirain ninyong lahat. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang anumang ugnayan ang pamilyang Shi sa pamilyang Bai. Dahil hindi kayang kontrolin ni Ginoong Zhou ang sarili niya, tulungan niyo siyang tapusin ang lahat. Sandali lang. Alis. Tungkol naman kay Ginoong Chu. Matanda na si Ginoong Chu at hindi na malinaw ang pag-iisip, kaya dalhin siya sa ospital para sa may sakit sa isip, upang magamot ng maigi. Tsaka na tayo mag-usap kapag matino na siya. Hindi, wag po. Hindi, parang awa niyo na. Mabuti na lang at ligtas kayo ng baby. Pangako, hindi ko na kailanman hahayaan na ikaw at ang ating anak ay malagay sa panganib. Sabi mo iyan ha? Anak, kailangang maging saksi ka ni Mama. Hello? Talaga? Muchen, tumawag lang ang ospital sa akin. Sabi nila gising na si Mama. Kailangan ko siyang puntahan. Teka. Binibining Chu Yunwei, papayag ka ba na bilang iyong magiging asawa, ay samahan kang makipagkita sa biyenan ko? Oo, payag ako.